Your hands to the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Let us all once again pray, mga kapatid. Hallelujah. Panginoong Hesukristo, maraming salamat. Hallelujah. Sa pagkakataon na iyong pinagkakalob sa amin, Panginoon, hindi lamang upang magsama-sama sa iyong dakilang pangalan, kundi sama-sama, Panginoon, at tumanggap, Lord Jesus, ng iyong mga salita, ng iyong pangungusap sa bawat kaluluwa na naririto, nagpupuri, Panginoon, sa iyong dakilang pangalan. Kaya, Lord Jesus, muli naming hinihiling, habang kami nagpapakumbaba sa iyong harapan, nalinisin mo ang bawat isa sa amin, Panginoon. Hugasan mo kami ng iyong banal na dugo as we repent from our sins, Lord God. Hallelujah. Ang aming mga pagkukulang at aming mga pagkakamali, Panginoon, ay iyong patawarin at nawa gawin mo kaming karapat-dapat, Panginoon, na tumayo sa iyong harapan. Tanggapin, Panginoon, ang inihanda mong pagpapala sa bawat isa sa amin at gayon din gawin mo kaming karapat-dapat na maglingkod sa iyo sa bawat saglit ng aming mga buhay. Gamitin mo lamang, Panginoon, ang buong mong kalayaan at buong mong kapangyarihan. Hindi lamang yung lingkod, kundi ang bawat isa, Panginoon, sa gagawin naming pagpapatuloy ng pag-aaral namin tungkol sa plano mo para sa bawat pamilya na bumubuo ng iyong iglesia. Maraming salamat po, Panginoon. Ngayon pa lamang ay inaangkin na namin, Panginoon. Hindi lamang, Lord, ang mga pagpapala ng makalangit na kaunawaan na iyong inihanda para sa bawat isa sa amin, kundi kiniklaim na namin, Panginoon, ang tagumpay ng aming gawain, lahat para sa iyong kapurihan at kaluwalhatian, sa iyong matamis at makapangyarihang pangalan, sa pangalan mo, Jesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Magandang umaga po sa lahat. Hallelujah. Tayo po'y magbatian sa isa't isa, mga kapatid. Praise the Lord. Hallelujah. So, pagpapatuloy po natin, mga kapatid. At kung hindi ako nagkakamali, mga kapatid, ito rin po ang huling yugto ng pag-aaral po natin dito sa specific topic. Dito pa rin po, mga kapatid, sa Christian family, hallelujah, tungkol sa mga bata, tungkol sa mga anak, a heritage of the Lord. Tandaan po natin, mga kapatid, na kaya natin pinag-aaralan itong aralin na ito, mga kapatid, ay para hindi lamang maipaalaala sa atin, mga kapatid, kundi talagang ikintal sa ating mga puso at isipan ang kahalagahan ng mga bata bilang pamana ng ating Panginoon at siyang nagbubuklod, mga kapatid, hallelujah. Hindi lamang sa mag-asawa, kundi gayon din sa pamilya. At sila, mga kapatid, ang ating mga anak, sila ang pag-asa, hindi lamang ng ating bayan, hindi lamang ng ating sambahayan, kundi sila din ang pag-asa ng ating iglesia. Mga kapatid, noon pong nakaraang linggo, kung tama po ang aking natatandaan, hallelujah, ay dito po yung huling bahagi ng ating pong pinag-usapan. Yung tungkol sa ugnayan sa pamilya. Of course, relative, mga kapatid, sa mga anak. Na tandaan natin, mga kapatid, hallelujah, na anumang ugnayan, hallelujah, hindi lamang sa pamilya natin, kundi anumang ugnayan na mayroon tayo sa kapwa-tao, sa ating mga mahal sa buhay, mga kapatid, kinakailangan ng ating Panginoong Jesucristo ang nasa kalagitnaan palagi. Pero higit sa lahat, mga kapatid, sa ating ugnayan, sa ating pamilya, sa ating ugnayan, sa ating anak, anak sa magulang, magulang sa anak, ang ating Panginoong Hesukristo dapat ang nasa kalagitnaan. Ngayon, mga kapatid, naalala pa ba ninyo yung konsepto ng type at anti-type? TYPE. Di ba pag sinabing type, mga kapatid, ito ay isang foreshadowing. Parang kinatawan, kinatawan ng kung ano yung mangyayari or kinatawan ng isa pang bagay or isang kaganapan, mga kapatid. So for instance, mga kapatid, hindi ba itinuturing natin na ang kaharian ng Diyos, di ba? Ang kaharian ng Diyos. So kung yon yung sabihin natin anti-type,
Yung kaharian ng Diyos, yung bagay, ano, so, ang tinuturing na isa sa mga types or kinatawan, foreshadowing, mga kapatid, ng kaharian ng Diyos, actually, ay ang mga bata. Mga bata. Kaya yung mga Sunday school kids na naririto, kayo, ang masasabing isa sa mga kinatawan, representations ng kaharian ng Diyos. Kumbaga, pag nakikita natin ang ating mga anak, pag nakikita natin ang mga bata, mga kapatid, yan ay reflection, mga kapatid, ng kaharian ng Diyos. Isipin nyo, paano nangyari yan? Ang kulit-kulit ng anak ko eh. Paano naging reflection yan ng kaharian ng Diyos? No? At tigas-tigas ng ulo ng anak ko. Ibig sabihin ba, ang kaharian ng Diyos ay ganun din? Matitigas ang ulo ng mga mananahan sa kaharian ng Diyos? Hindi po sa ganong aspeto, mga kapatid. Tandaan natin, hallelujah, na ang kaharian ng Diyos, it is not temporal, it is eternal. Pag sinabing temporal, mga kapatid, yun ay napapasailalim sa impluwensya ng oras o ng panahon. Ibig sabihin, limitado lamang. Pag sinabing temporal, limitado, sa given na haba ng panahon. Halimbawa, mga kapatid, ang buhay natin sa lamang ito ay temporal. Merong simula, may hangganan. Okay? So, yun yung tinatawag nating lifespan. Kailan nagsimula ang ating buhay hanggang sa kailan ito magtatapos. So, may hangganan. Okay? Limitado. Pero mga kapatid, siguro naman lahat tayo dito ay sasang-ayon na ang kaharian ng Diyos ay eternal. Walang limitasyon, mga kapatid. Kung paanong ang Diyos ay eternal, walang simula, walang katapusan, mga kapatid, natural lang, ang kaharian niya, mga kapatid, ay gayon din. Eternal. Walang simula, walang katapusan. At mga kapatid, dahil nga ang mga bata, ang ating mga anak, ay tinuturing na representation, type ng kaharian ng Diyos, masasabi din na ang mga bata ay eternal. Ha? Walang simula, walang katapusan. Hindi ba ang simula niyan, simula ng mga bata, syempre, nung na-conceive sila sa sinapupunan. Tapos may katapusan ng mga anak natin pag sila ay pumanaw sa mundong ito. Well, hindi sa ganong aspeto, mga kapatid. Hindi sa ganong ibig sabihin, mga kapatid, yung pagiging eternal ng mga bata or ng mga anak. Ang ibig sabihin dito, mga kapatid, yung katotohanan, mga kapatid, tungkol sa mga bata, tungkol sa mga anak, na sila, mga kapatid, ay mahalaga, na sila, mga kapatid, ay mahal ng Diyos, na sila, mga kapatid, ay nagbubuklod sa asawang lalaki at asawang babae at nagdudulot para magkaroon ng kaganapan ang pagbuo ng isang pamilya. Mga kapatid, itong katotohanan na ito tungkol sa mga bata, tungkol sa mga anak natin, ito yung matuturing na eternal. Yung prinsipyo, mga kapatid. Kaya kung titingnan natin, simula ng likhain ng Diyos ang tao, di ba? Simula nung likhain ng Diyos ang tao, nariyan na nagkaroon ng lalaki, tapos nagkaroon ng babae, tapos di ba nagkaroon sila ng anak. Yung prinsipyo ng ang lalaki at ang babae na mag-asawa, ay pagbubuklurin, pagtitibayin yung kanilang pagsasama sa pamamagitan ng pagkakaroon ng anak. Mga kapatid, ito ay universal na. Simula nung i-establish ito ng ating Panginoon. Well, hindi natin sinasabi, mga kapatid, na ang mga lalaki o mga babae na pinipili na hindi magkaroon ng anak or kahit na sabihin na gusto nila magkaroon ng anak ngunit hindi nilolob ng ating Panginoon na sila magkaroon ng anak ay lumalabag sa prinsipyong ito na ang pagbubuklod
ang kaganapan ng pagbubuklod, at pagbuo ng pamilya ay ang pagkakaroon ng mga anak. So yung prinsipyo nga, mga kapatid, hindi ibig sabihin na lumalabag sila doon. Tandaan natin, ang ating Panginoon ay may plano para sa bawat isa. Ngunit mga kapatid, in general, makikita natin, hindi ba, na lalo na para sa mga tao, yung pagkakaroon ng anak ay mahalaga. Okay? At tandaan natin mga kapatid, ito hindi ko alam kung na-realize na ba natin ito. Sinasabi, di ba, ang ating salapi, ang ating mga ari-ariang material, hindi natin yan madadala sa hukay. Kung loobin ng ating Panginoon, mga kapatid, na tayo ay isama niya sa langit, bigyan tayo ng Panginoon ng buhay na walang hanggan, hindi naman natin madadala yung ating Honda Civic o yung ating Mercedes-Benz. Di ba? Or yung ating Air Jordan na sapatos. Di ba? Hindi natin yun madadala. Di ba? Pero mga kapatid, ito, tiyan nyo to, children are the only thing in our home that we can, in a sense, take to heaven with us. Paano yun? Ibig sabihin, kapag ako ay namatay, tapos niloob ng ating Panginoon na maisama niya ako sa paghahari niya, or even before ko, maisama ako sa rapture, automatic, hatak-hatak ko, yung anak ko, mapapasama din sa langit. Ganun ba ibig sabihin nun? O nasaan na yung prinsipyo ng salvation is individual? Diba? Hindi ganun ang ibig sabihin nito, mga kapatid. Salvation indeed is individual. Pero tandaan natin, mga kapatid, bilang mga magulang sa ating mga anak, sa mga bata, tayo ay pwedeng magkaroon ng napakahalagang bahagi sa kanilang kaligtasan. We can influence our children. Di ba? Sino ba yung unang-unang magpapakilala sa ating mga anak, sa ating Panginoon? Tayong mga magulang. Hindi natin i-expect, for instance, halimbawa si Baby Ash, o kaya si Jamie, o kaya si Baby Jet, di ba? Hindi natin i-expect na yung pagkakilala nila sa ating Panginoon, yung unang pagkakilala sa ating Panginoon ay magmumula sa church. Dapat yan magsisimula sa ating mga magulang. Tayo na mga magulang ang magtuturo sa kanila first and foremost. Di ba? So sa ganung banda, mga kapatid, pinapakilala natin na mayroong Diyos. Mayroong iisa lamang na Diyos. At ang pangalan ng Diyos na yon ay Jesucristo. Na tanging sa ating Panginoong Jesucristo lamang mayroong kaligtasan. Diba? Yung mga katotohanan yon, na ang tao ay makasalanan. Kaya kinakailangan ng tao ay magsisi sa mga kasalanan dahil ang Diyos ay banal. At hindi tayo karapat-dapat bilang mga makasalanan para makasama ang Diyos na banal. Ngunit dahil sa kabutihan, sa pag-ibig ng ating Panginoong Diyos, niloob niya, gumawa siya ng kaparaanan para tayong mga makasalanan, kapag tayo nagsisi sa ating mga kasalanan, tayo mga kapatid ay maaaring makasumpong ng kaligtasan mula sa ating Panginoon. So yung katotohanan yun, mga kapatid, dapat sa atin na mga magulang magsisimulang maituro sa ating mga anak. Gaya nga na sabi natin, hindi natin dapat pinapaubaya lahat sa church or sa Sunday school. Ang pagtuturo dapat sa atin magmumula. So in that sense, mga kapatid, pinapakilala natin sa ating mga anak na, anak, totoo na mayroong langit. Totoo ang kaharian ng Diyos. At totoo ang impyerno. Na kapag ikaw, ay nanatiling makasalanan, hindi nagsisi sa mga kasalanan, hindi tinanggap ang ating Panginoong Jesucristo at hindi sumunod sa ating Panginoong Jesucristo, sabi ng Diyos mismo sa banal na kasulatan, yan ay magdudulot ng kapahamakan. So yun, mga kapatid, sa ganoong banda, mga kapatid, sa ganoong sense, mga kapatid, hindi ba, iniaakay na rin natin ang ating mga anak para sila ay makasama sa langit. Hindi yung automatic, pag ikaw ay naligtas, anak mo ligtas din.
Hindi gano'n mga kapatid. 'Di ba ang ibang pananampalataya may gano'ng ano, gano'ng idea, eh. Hindi sabihin ko na, yung mga lumang paniniwalang Katoliko gano'n, 'di ba? Kaya sa isang pamilya nung mga sinaunang panahon, 'di ba, kailangan sa isang pamilya hangga't maaari kung may mga anak na lalaki, yung isa sa mga anak na lalaki na yun magpari. Kasi 'pag nagpari yun, ano, damay yung pamilya. Damay yung nanay, damay yung tatay, damay yung mga kapatid, sa langit. 'Di ba? Gano'n yung idea noon. Pero hindi gano'n. Salvation, let me emphasize, let me reiterate, salvation is individual. But of course, we, the parents, we can influence our children, ano, to make known to them our Lord Jesus Christ. Magkaroon sila ng takot sa ating Panginoon, at naisin nila mga kapatid na sila ay makatanggap ng buhay na walang hanggan at makasama ng ating Panginoon sa langit. Okay? Mga kapatid, ito, hindi lamang sa US, bagamat yung main reference natin kasi Amerikano yung author, pero ito totoo to mga kapatid. Siguro tayong mga magulang na naririto, mag-isip-isip tayo, let's reflect upon our situation with our family, with our children. Gaano natin nabibigyan ng oras ang ating mga anak at relative mga kapatid sa oras na ginugugol natin para sa ating trabaho, para sa ating negosyo. Now, alam ko mahalaga mga kapatid na mayroon tayong paraan ng ikabubuhay. Tama? Di ba? Bilang isang ama ng tahanan, mga kapatid, kinakailangan may trabaho ka or meron kang pinagkakakitaan para ma-provide yung pangangailangan ng iyong pamilya, hindi lamang ng iyong mga anak. Di ba? Ngunit ang tanong doon, mga kapatid, baka naman tayo ay masyado nang nakafocus sa ating trabaho, sa ating career, sa pag-iipon ng material possessions, ng pera, mga kapatid, na naisa sa isang tabi na natin, mga kapatid, yung panahon para sa ating pamilya, para sa ating mga anak. In a way, mga kapatid, ako, napag-isip ako rito Hanggang ngayon, napag-iisip ako rito. Lalo na, nagbabalik tanaw ako, mga kapatid. Pinanganak ang aking panganay, 2009. Natapos ako ng master's ko, 2009. Pero pagkatapos ng master's ko, 2010, nag-resume ulit ako ng graduate studies para maka-earn ng doctorate. So from 2010, mga kapatid, up to 2016. Late 2010 to 2016, mga kapatid. Binabalikan ko, kumusta ba yung yung pagganap ko bilang tatay sa aking panganay. And then yung sa aking pangalawa, kasi 2013, so ongoing yung PhD ko noon. Yung trabaho ko. Diba? Tayo mga kapatid, kumusta? Ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo, di ba, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Pinapaalala sa atin ng ating Panginoon na hindi tayo dapat mag-alala. Diba? Kung tayo ay nakaasa, kung tayo ay mayroong tiwala, pananampalataya sa ating Panginoon, mga kapatid. Hindi natin kailangang alalahanin yung mga may po-provide ko ba yung pangangailangan ng aking pamilya. Kailangan ba na ako ay mag-focus sa pagiging napakabuting empleyado para ako ay hindi lamang magkaroon ng stability sa aking trabaho, kundi para ako ay umangat, para ako ay ma-promote. Na ang makokompromiso naman ay ang aking relasyon sa aking asawa, relasyon ko sa aking mga anak. Diba?
So mga kapatid, kailangan unahin natin yung mga relationships na tunay na mahalaga. Yung ugnayan natin sa ating Panginoong Diyos, una sa lahat. And then, yung ugnayan natin sa ating asawa, sa ating mga anak, sa ating mga kapatid sa church, di ba? Kaysa sa mga bagay na kung tutuusin, hindi naman talaga ganun kahalaga. Di ba? Niisip ko mga kapatid, ako ma-share ko lang. Kasi pag-iisip nga ako eh. Kung halimbawa, hindi ko pinursu ang PhD ko, graduate studies ko, may trabaho pa rin naman siguro ako, di ba? May po-provide ko pa rin naman siguro. Siguro masasabi lang natin na iba yung iba yung siguro yung pagkakaroon ng extra na pwedeng maimpok sa bangko or pwedeng magamit sa mga sabina natin, konting mga hindi naman kailangan talaga pero makikita mo na pag pinagkaloob mo, binigay mo, pinaranas mo sa iyong pamilya ay magkakaroon sila ng dagdag na kagalakan, 'di ba? Although panandalian na kagalakan, 'di ba? So may magkakaroon pa naman tayong trabaho eh. Hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon. Amen? Hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon. Kaya unahin natin yung mga tunay na mahalaga. Lalo na mga kapatid, yung kaligtasan ng ating mga anak. Ulitin ko mga kapatid, ultimately ang kaligtasan ng ating mga anak ay nakasalalay sa kanila. Pero mga kapatid, bilang mga magulang, tayo ay may malaking impluwensya para ang ating mga anak ay magkaroon ng tamang pagkilala, tamang pagpapasakop at pagsunod at pagkatakot sa ating Panginoong Diyos. Amen? So pati yung kanilang biblical training, mga kapatid, again, wag nating iasa lahat sa church or sa Sunday school. Na mga kapatid, bilang type ng kaharian ng Diyos, ang mga anak o ang mga bata, mga kapatid, ang sabi ng ating Panginoong Hesukristo, lahat tayo dapat maging tulad ng bata. Ayan kikilos ka na parang bata. Magsusuot ka ng, halimbawa, imagine niyo na lang ako, ang suot ko ay ganyan, suot ni, jet, di ba? Ganon. Kawansi, di ba? O naka-diaper, di ba? Tapos konting lang iiyak, ngangawa, di ba? Ganon ba? Or magiging makulit ka rin, kagaya ng bata? Hindi ganon, mga kapatid. Napansin ba nyo mga kapatid, lalo na sa mga katulad ko, kapwa magulang, lalo na sa mga bata na yung mga murang edad. Kasi habang umiidad ng mga anak, nag-iiba na rin yung yung para nila ng pagtanggap doon sa sa nasa paligid nila eh. Pero habang murang edad pa lang yung mga bata, di ba? Napapansin niyo ba to? Kapag tayo halimbawa may nagawa doon sa ating anak na hindi nila nagustuhan, so sa umpisa magagalit yan, maiinis yan, di ba? Iiyak yan. Pero ilang saglit lang, di ba? Yayakapin ka ulit niyan, lalambingin ka ulit niyan. Madaling magpatawad ang mga bata. Madaling magpatawad ang mga bata. Amen? Amen. Di ba? Naalala ko mga kapatid, ma-share ko lang isang araw. Si Jamie, napagalitan ko yan. Napagalitan ko yan. As in, marunong na siyang makaramdam ng pag pinapagalitan siya. So, iyak. As in, sobrang iyak na hagulgul na parang inapi mo ng bonggang-bongga, di ba? Tapos, takbo siya sa mami niya. Tapos, mga kapatid, wala pang 2 minuto siguro yung nakalipas nung inaalo-alo ng mami niya at silapitan ko. Tapos sino ko ulit si Jamie kung kung magpapakarga siya sa akin. Nagpakarga. Simakap sa akin. Kahit humihik-bihik-bi. 'Di ba? Madaling magpatawad ang mga bata. At ang nais ng ating Panginoon, ganun din tayo. Yun yung isang katangian ng mga bata na nais ng ating Panginoon na maging kagaya tayo, mga kapatid. So, tingnan natin, ano yung sinasabi sige, sino pwede magbasa natin? Matthew 18 verse 3.
Matthew 18 verse 3, mga kapatid. Sino po? Unang makapagbukas ng Bible or makahanap sa kanilang digital Bible. Verse 3 po. Sige po, Brother Ray. And said, assuredly, I say to you, unless you are converted and become as little children, you will by no means enter the kingdom. Thank you po, Brother Ray. Anong translation po yan? King James po yan? Ano po? Okay. New King James, NKJV. New King James. Kasi yung sa King James na ano, merong ano doon merong phrase po, in no or by no means? By no means. By no means. Kasi sa King James na yung lumang King James, wala yung anong yon. Ibig sabihin, mga kapatid, tanyo yung emphasis na by no means. Ibig sabihin, walang anumang paraan, kasi anong sunod? By no means, entered into the kingdom of heaven. So, ibig sabihin, unless daw, ang sabi natin, Panginoong Kristo, unless daw na tayo ay mabago at maging katulad ng mga munting bata, munting mga paslit, kung hindi daw tayo maging katulad ng mga munting paslit, by no means, mga kapatid, nandun yung mas mabigat na emphasis doon sa translation yun, by no means, hindi tayo makakapasok sa kaharian ng langit. Diba? So, ibig sabihin, mga kapatid, gustong bigyan ng emphasis ng ating Panginoong Hesukristo yung katangian ng mga bata na kinakailangan natin na tularan para tayo, mga kapatid, ay makatanggap ng buhay na walang hanggan at makasama sa kanyang kaharian. Mga kapatid, Mark chapter 10 verses 14 to 15. Sige po, sino pa Mark chapter 10 verses 14 to 15. Mark 10, 14 to 15. I think yan yung parallel nung Matthew chapter 18 Sige po, Brother E.L. But when Jesus saw it, was much and said to them, allow the little children to come to me, and forbid them not, for of such is the kingdom of God. Verily I say to you, whosoever shall not receive the kingdom of God as a little child, he shall not enter there. Thank you po, Brother E.L. So, kita nyo mga kapatid, doon sa verse na yon, ang sabi ng ating Panginoon, hinalintulad niya ang kaharian ng Diyos sa mga bata. Okay? Tapos ang sinabi ng ating Panginoong Hesukristo, kung sino man ang hindi tatanggap sa kaharian ng Diyos na katulad ng isang bata, ay hindi siya makakapasok sa kaharian ng langit. And I think yung Luke 18, 16 to 17, yan din yung parallel niyan, mga kapatid. So, mga kapatid, makikita natin na malinaw dito, galing mismo sa ating Panginoong Hesukristo, na ang kaharian ng Diyos, para tayo ay makapasok doon, tayo mga kapatid ay kinakailangan na maging katulad ng mga bata dahil ang kaharian ng Diyos ay inihal tulad ng ating Panginoong Hesukristo sa mga bata. Ay, wait lang. Ano po nangyari? Bakit hindi? Sige, next slide na lang. Okay. So mga kapatid, isa pa, nakatangian ng mga bata, di ba?
Na ito yung ibig sabihin ng ating Panginoong Hesukristo na kinakailangan maging katulad natin, katulad tayo ng mga bata. Di ba? Ang mga bata, lalo na yung mga bata sa murang edad, di ba? Hindi sila nagdadalawang isip na lumapit sa kanilang ama. Hindi sila nagdadalawang isip na lumapit sa kanilang magulang. Hindi lamang pag meron silang kailangan. Hindi lamang pag magsusumbong sila na sila ay nadapa or inaway sila nung kalaro nila. Kundi mga kapatid, hindi ba? Kahit lamang yung simpleng gusto nila makipag-usap, lalapit at lalapit sila. Maglalambing pa sila sa kanilang mga magulang. Di ba? Pero syempre, added yung lambing nila kapag meron silang kailangan, di ba? O ganun din tayo sa ating Panginoon, di ba? May kailangan tayo sa ating Panginoon. Pero ang tanong, how do we approach our Lord Jesus Christ when we need something from the Lord? Or simply, ninanais ba natin na kausapin ang ating Panginoong Diyos? Kahit na wala tayong kailangan. When was the last time, mga kapatid, ang prayer natin ay hindi tungkol sa ating pangangailangan, kundi dahil gusto lang natin kausapin si Lord. Gusto nating marinig ang ating Panginoon, ano yung gusto niyang sabihin sa atin. Kailan yung huling beses na nanalangin tayo na walang hiling sa ating Panginoon na kasama? Mas madalas kasi, di ba, pag may kahilingan tayo mula sa atin, may kailangan tayo, yung talaga, kausapin natin si Lord, magpe-pray tayo. Pero yung kakausapin lamang natin si Lord, kailan yung huling beses na nagawa natin yun? Di ba? Ang ating mga anak, tawagin mo yan, di ba? Lalapit yan, madaling lumapit. Or kahit hindi mo tawagin, lalapit sa iyan, gusto makipag-usap sa'yo, gusto maglambing sa'yo, uupo sa iyong kandungan, di ba? Yayakapin ka habang nagkipag-usap sa'yo. Di ba? Nais ng ating Panginoon, ganun din ang maging approach natin sa Kanya bilang ating dakilang Ama sa langit. Pag kinausap natin ang ating Panginoon, hindi ba, yun ay sa pamamagitan ng pananalangin. Ayun. So kung meron tayong gustong hilingin sa ating Panginoon, or kung gusto lang natin kausapin ang ating Panginoon, dapat maging katulad tayo ng mga bata. Hindi nagdadalawang isip, di ba? Tapos, ang basis ng pakikipag-usap ay ugnayan na puro. Ano yun? Yung walang mali siyang kasama. Lalo na mga batang maliliit, mga kapatid, hindi ba? Pag lumalapit sa atin yan, at kinakausap tayo yan, walang halong mali siya yan. Walang masamang nasa isip ng anak natin. Kasi ang alam nila, ang aking ama, ang aking ina, mahal ako nito, di ba? At mahal ko siya, at mga mabubuting bagay lamang ang maaaring maidulot kapag lumapit ako sa kanya at makipag-usap ako sa kanya. Ganon din tayo sana sa ating Panginoon. Next slide po. So mga kapatid, hindi ba, madaling makipag-usap ang mga bata kasi puro. Di ba? Walang halong masama, walang halong mali siya. Pero tayo, di ba, nandoon lalo na kapag nakagawa tayo ng kasalanan, ang hirap-hirap lumapit. Parang hirap-hirap lumapit sa ating Panginoon. Hirap-hirap manalangin. Pero yung mga kapatid, lalong kinakailangan nating lumapit sa ating Panginoon. Lalong kinakailangan nating manalangin sa ating Panginoon. Diba? So, yun yung nais ng ating Panginoon na dapat tularan natin sa mga bata. Na yung ugnayan, holy, pure, and right, para yung communication, mga kapatid, sa ating Panginoon, yung panalangin natin sa ating Panginoon, walang halong mali siya. Diba? So mga kapatid, ito, maganda to. The child of God whose heart and motives are clear of malice and deception can boldly approach His throne with confidence that the Heavenly Father will receive and hear them. Diba? So mga kapatid, tandaan natin kapag tayo ay may pinagdaraan ng mabigat, meron tayong nagawang hindi maganda, mas kailangan nating lumapit sa ating Panginoon kasi sa Kanya manggagaling ang kapatawaran eh. Sa Kanya manggagaling yung paghuhugas ng ating mga kasalanan eh. Diba? At
Pag tayo'y makikipag-usap sa ating Panginoon para yung ating pananalangin, mga kapatid, ay ang basis niya, mga kapatid, ang pundasyon niya, mga kapatid, ay yung malinis, pure, holy, na ugnayan natin sa ating Panginoon. Diba? Lagi tayong magpapakumbaba sa ating Panginoon. Yun din, mga kapatid, ang mga bata, pag lumapit sa atin yan, walang yabang eh. Walang halong pride. Nandoon yung mataas na pagtingin nila sa kanilang mga magulang. Di ba? Nandoon na kinikilala mas malakas si mama, si papa. Kaya kailangan ko si mama at si papa. Di ba? Lalapitan ko siya, kakausapin ko siya. Di lamang kasi may kailangan ako sa kanya, kundi dahil love ko siya. Dahil hinahangaan ko siya. Gusto kong maging katulad niya. Yun ang nais ng ating Panginoon na para sa atin, tularan natin yung mga bata. Di ba? Next slide po. Ayan. Ang sabi ng ating Panginoong Kristo, suffer little children and forbid them not to come unto me, for such is the kingdom of heaven. So nakikita natin, mga kapatid, hindi lamang inihaling tulad ng ating Panginoon ang kaharian ng Diyos sa mga bata, kundi ang sabi ng ating Panginoon, forbid them not to come unto me. Huwag niyong pagbabawalan. Huwag niyong pipigilan na lumapit ang mga bata sa akin. Sabi ng ating Panginoong Kristo. Next slide, please. Next. Ayan. Kasi ang nais ng ating Panginoon, lumapit ang mga bata sa Kanya. Kasino tayo ng mga magulang na pagbabawalan natin ang ating mga anak kung gusto nilang umattend sa panambahan. Hindi mo ka lang sumama kasi ang kulit-kulit mo eh. Takbo ka ng takbo, punta ka ng punta doon sa harapan. Habang nagpipreach yung preacher eh. Ang gulo, nakakadistract ka. Mga kapatid, parte ng pagiging bata. Tayo rin, mga bata tayo, siguro, yung iba sa atin, sobrang kulit, mas makulit pa siguro eh. May pinagmanahan marahil yung anak natin, di ba? Kanino pa ba yung magmamana? Di ba? Pero nais ng ating Panginoon kasi, mga kapatid, lumapit sa Kanya ang mga bata. At yun din, mga kapatid, yung nais ng ating Panginoon na gawin natin. Take note, mga kapatid, hindi ba yung mga alagad na ng ating Panginoon, tsaka yung mga magulang, huwag kayong lumapit, huwag niyong guluhin si Jesus Christ. Diba? Pero si Jesus Christ, in-invite niya palalo yung mga bata. So pinakita ng ating Panginoon, paano ba dapat tratuhin ang mga bata? Dapat mayroong pagmamahal. Dapat mayroong pag-welcome sa mga bata. Lalo na, mga kapatid, kung yung ibang mga tao ay tila baga inaayawan yung mga bata. Di ba? Lalo na para sa ating mga magulang, dapat kung sila ay nakakaranas ng rejection mula sa labas, nawa sa loob ng kanilang tahanan, lalong higit, hindi sila makakaramdam ng rejection. Nandun dapat yung pagtanggap. Dahil ganun ang ating Panginoong Kristo. Di ba sa atin? Di ba? Tayo ay mga makasalanan. Tama? Tayo ay nire-reject ng ibang tao. Pero sa kabila nun, mga kapatid, ang ating Panginoon, tinatawag tayo. Tinawag tayo ng ating Panginoon, hindi pa man natin namalayan eh. Bago natin siya nakilala, tinatawag na tayo ng ating Panginoon. Diba? Na-realize natin yung pagtawag ng ating Panginoon, hindi ba? Nung, andyan na, may ginamit ang ating Panginoon para tayo ay mapangaralan ng katotohanan, mapangaralan ng ebanghelyo ng ating Panginoon. Diba? Ganyan tayo eh. Rejected tayo ng sanlibutan. Kahit nasabihin na, hindi, tanggap nga ako ng sanlibutan kasi nakikibagay naman ako. Kung anong forma ng sanlibutan, ganun din ang forma ko. Kung yung tinatangkilik ko, ganun din ang tinatangkilik ko rin naman. Diba? So, actually, tanggap ako. Hindi, mga kapatid. Malaking deception yun. Ang totoo niyan, mga kapatid, kumbaga, di ba, lalo na ang kaaway, hindi ang mga galawan ng kaaway, mga kapatid, ay patago.
Hindi niya gagawing obvious na na ang totoo nire-reject tayo ng sanlibutan nung tayo ay hindi pa man nakakilala sa ating Panginoon. Kasi para sa kaaway, damay-damay yan, mapapahamak na rin naman ako eh. Magsasama na ako ng maraming karamay. Di ba? So hindi natin yun namamalayan noon. Ngunit salamat sa ating Panginoon. Siya ang tumatawag, at tumatanggap sa atin, mga kapatid. Hindi lang tayo tinanggap, mga kapatid. Pinulot tayo mula sa lusak ng kasalanan. At hinugasan tayo. Hindi sa pamamagitan ng tide, hindi sa pamamagitan ng Ariel, ngunit ginamit niya ang kanyang sariling dugo para linisin tayo mula sa ating mga kasalanan. Kaya tayo, mga kapatid, yung pagtrato natin sa mga bata, dapat kung paano yung pagtrato ng ating Panginoon sa atin. Take note, mga kapatid, wala naman siguro sa atin na nangaabuso ng mga bata, Pero alam ba ninyo, mga kapatid, ang sabi ng ating Panginoong Hesukristo, mas maigi pa raw, mas maigi pa raw na, hindi ko po alam, sa Tagalog? Pakicheck nga po yung Matthew 18 verse 6 sa Tagalog. Ano po sa Filipino yung millstone? Ang millstone, mga kapatid, ito yung bato na mabigat na ginagamit panggiling Panggiling ng bigas, di ba? Panggiling ng uhay. Alam niyo kung gaano kabigat yon? Hindi yun magaan na bato kasi hindi yun makakagiling kung yun ay magaan. Mabigat yun, malaki. So imagine niyo, sabi ng ating Panginoong Jesucristo, mas mainam pa, kaysa ikaw ay mang-aabuso, mangmamaltrato ng bata, mas maigi pa kung mayroong nakasabit sa iyong leeg na malaking batong panggiling, tapos ibabato ka sa dagat. Di ba? Ano yung Ano yung translation? Mas mabuti pa sa isang tao ang siyang bitinan sa leeg ng isang malaking gilingang bato. Gilingang bato. Sa kailaliman ng dagat kaysa siya'y magdagit ng pagkakasala ng isa sa maliit na tao na. Di ba? Kita nyo, mga kapatid? Ganong kahalaga sa ating Panginoong Jesucristo ang mga bata. Di ba? Kaya hindi biro sa ating Panginoon kapag ang mga bata ay naaabuso. Take note, Jesus did not view children as an imposition but viewed them as special. Kung ang ibang tao, mga kapatid, lalo na sa sanlibutan, ang tingin sa pagkakaroon ng mga anak ay malaking pabigat, malaking hadlang sa pagtupad ng mga pangarap, mga kapatid. Hindi ganon ang mga bata sa pananaw ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya tayong mga Kristiyano dapat ganon din. Hindi dapat tinitingnan ang mga bata na sila ay pabigat, na sila ay pahirap, sila ay abala. Sila ay napakahalaga. Sila ay pamana ng ating Panginoong Diyos sa atin. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. So napakahalaga, mga kapatid, para sa mga Kristiyano, para sa atin, mga magulang na Kristiyano, na kapag kinakausap natin ang mga bata, hindi lamang sa paraan na patago or paraan na pailalim, yung pagpaparamdam natin ng ating pagmamahal, kundi dapat ito, mga kapatid, hallelujah, ay lantaran. Yung nanggagaling sa atin na mensahe sa ating mga anak, dapat, mga kapatid, pag-ibig, devotion. Kasi, mga kapatid, ganun ang ating Panginoong Jesucristo sa atin Jesus gave us His love, His devotion. Unconditionally. So, dapat ganun din tayo sa ating mga anak. Napakahalaga ng mga bata sa pamilya at sa iglesia, mga kapatid. At mahalaga na ang mga pamilyang Kristiyano, ay sumusunod sa disenyo ng ating Panginoon para sa mga pamilya. At yung katotohanan, na ang plano ng Diyos para sa pamilya, ito dapat ang umiiral sa mga pamilya, lalo na pamilya Kristiyano. Itong katotohanan na to, mga kapatid. Hindi lamang yung mga practical implications ang tinitingnan natin, kundi dapat pati yung spiritual implication.
Kasama na doon mga kapatid. Yun nga, na nasa ating mga magulang ang responsibilidad para ang ating mga anak ay makakilala, umpisang makakilala sa ating Panginoong Diyos. Umpisang makilala ang katotohanan na mayroong buhay na walang hanggan na naghihintay para sa mga kaluluwa na magsisisi mula sa mga kasalanan, tatanggap at susunod sa ating Panginoong Hesukristo. At importante, yung pagpapasakop sa ating Panginoon. Maraming mga pamilya ngayon sa sanlibutan, masasabi natin dysfunctional. Bakit? Dahil hindi nasusunod yung plano ng ating Panginoon. Naalala ninyo yung umbrella, yung representation umbrella authority? Ang mga anak ay dapat napapailalim sa authority ng ina. Ang ina bilang asawang babae ay napapailalim sa authority ng asawang lalaki. Ibig sabihin, ang mga anak ay napapailalim din sa authority ng kanilang ama. At ang ama ng tahanan, ang asawang lalaki ay napapailalim sa ultimate authority ng ating Panginoong Jesucristo bilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya lahat, mga kapatid, ng mga members ng family ay dapat nagpapasakop sa authority ng ating Panginoong Jesucristo. Maraming mga pamilya ngayon, mga kapatid, sa sanlibutan, nandoon ang kaguluhan sa kanilang sambahayan dahil hindi nasusunod ang plano ng ating Panginoon. Tandaan natin, mga kapatid, ang kahalagahan ng pag-ibig sa tahanan. Dahil ang ating Panginoong Jesucristo, noong sa kanyang pagkakatawang tao, siya ay lumaki sa isang tahanan na mayroong pagmamahal. Kaya tayo din, mga kapatid, ipaparanas natin sa ating mga anak ang isang tahanan na puno ng pag-ibig. Isang tahanan na mayroong takot sa ating Panginoong Diyos. At mga kapatid, gaya nga ng sabi natin kanina, para sa ating Panginoong Jesucristo, napakahalaga ng mga bata. Binless niya ang mga bata. Tinawag niya ang mga bata. Gusto niyang palapitin sa Kanya. Gusto niya iparamdam sa mga bata ang kahalagahan nila. Dahil tunay na mahalaga para sa ating Panginoong Jesucristo ang mga bata. Kaya tayo din, mga kapatid, kinakailangan nating pahalagahan ang mga bata kagaya ng pagpapahalaga ng ating Panginoong Diyos sa kanila. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon Jesucristo. Hallelujah. Thank you, Jesus. And I think dyan na po nagtatapos ang ating lesson about sa mga bata at sa mga anak bilang pamana ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Meron ba tayong reaction dyan? Violent reaction? Sister Bex, meron kang gustong sabihin? So, kung makikita po natin doon sa shinare ni Sister Bex, di ba? Saan nagmumula yun? Di ba? Alam nyo, napakalaking talaga kaya tayo, mga magulang, talagang kinakailangan gagabayan at babantayan natin ang ating mga anak. Iba ang impluwensya na idudulot ng kapaligiran sa mga panahon ngayon. Hindi naman matututong magmuray ang bata kung hindi nila naririnig sa paligid nila. Lalong higit kung nagmumula sa mga magulang. Di ba? Or kung hindi man nagmumula sa magulang, nagmumula sa ibang
mga tao nasa labas naririnig, tapos parang nabanggit mo kanina, Sister Bex, hindi sinasaway ng magulang. Di ba? Ano mangyayari dyan? Kasi nga mga kapatid, ang mga bata parang espongha yan eh. Di ba ang espongha, yung tuyong espongha, di ba, ilagay mo yan sa isang, isang basang lalagyan. Sisipsipin yan, yung kung ano yung nakalagay doon sa lalagyan eh. Dumi, yung kulay, yung grasa. Sisipsipin yan eh. Lahat sisipsipin. Ganun ang mga bata. Sa murang edad nila, mga kapatid, yung murang isipan nila, kung ano yung naririnig nila, kung ano yung nakikita nila, iti-take in nila yan eh. Alam niyo nagiging problema. Kung halimbawa, meron silang napulot na hindi maganda mula sa labas, tapos tayong mga magulang, pababayaan lang natin. Di ba? Naroon ang role nating mga magulang bilang tagapagtama. Itatama natin yung ating mga anak. Kahit na kung kinakailangan, mga kapatid, ay gumamit ng pamalo. Yun kasi, mga kapatid, ang parang fini-face out, gamitin ko rin ito, fini-face out sa panahon ngayon. Yung pamamalo. Pati nga yung pagsisita mukhang pini-face out na rin kasi bawal na raw makaramdam ng emotional pain, emotional abuse ang mga bata. 'Di ba? Yun ang panlilinlang ng sanlibutan. So meron kang hindi nakikitang maganda doon sa iyo, may nakikita kang hindi maganda doon sa anak mo, pababayaan mo lang? Or kailangan malumanay pa rin yung mo, kahit na kailangan may paggamit na ng pamalo. Di ba? Lalo na mga kapatid kasi sa mga murang edad, di ba? Sabi, hindi, kausapin mo lang yan. Makakausap na, 2 years old? Kakausapin mo ng makukuha yan sa, kakausapin mo lang ng maayos para kung ba nagmumura yun. Hindi, bad yan. Don't say it. Don't say it again. Usually, sa mga mas maliliit, kapag nakatikim sila ng hindi magandang consequence nung ginawa nila, kung yung ginawa man nila ay hindi maganda, mali, or tama, pero pag merong hindi magandang consequence yung ginawa nila, tatatak yun sa isip nila Yun yung prinsipyo, mga kapatid, nung pagdidisiplina na mayroong kasama paggamit ng pamalo. Na kapag ang bata nakaramdam ng sakit dahil doon sa mali na ginawa niya, tatatak sa isip niya yun ay, pag ginawa ko ulit to, makakaramdam ulit ako ng sakit. So, hindi niya nagagawin yung maling bagay. Pero yun nga, sa kabilang banda rin kasi, kapag nasosobrahan yung paggamit ng pamalo, kahit na yung mga bagay na ginagawa ng bata ay mabuti naman, o hindi naman nakakasama, tapos pag ginagawa niya yun, nakakatikim siya ng palo, ano naman ang nagiging epekto din nun? Di ba? Na, ay, hindi ko nagagawin to, kahit mabuting bagay naman, hindi ko nagagawin to kasi pinapalo ako ni nanay, pinapalo ako ni tatay Di ba? So, nandun talaga, mga kapatid, yung tamang paggamit ng pamalo sa pagdidisiplina. At mga kapatid, kaya nga napaka-importante na mayroon tayong pagkilala at takot sa Diyos. Di ba? Kasi ang isang Kristiyano, hindi yan gagamit basta ng pamalo para lamang maituwid ang anak, kahit na kung tutuusin, hindi naman kailangan ng pagtutuwid sa sitwasyon. May mga ganun mga magulang, unfortunately, yung ganun, abuso yun. Ibig sabihin, at nakita nga natin, di ba sabi ng Panginoong Jesucristo, mas mainam pa raw na talian ng batong panggiling. Di ba? At ibato sa dagat. May nakalawlaw, may nakabitin na nga sa leg mo na mabigat, tapos binato ka sa dagat, anong mangyayari? Kumakalutang, di ba? Lunod ka. So, parang tantamount to saying na mas maigi pang makaranas ng kamatayan kaysa mang abuso ka ng bata. Diba? Kasi napakahalaga ng mga bata sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya yun, kung tunay nating pinapahalagahan ng ating mga bata, ang ating mga anak, mga kapatid, iiwasan natin sila na ma-expose sa mga hindi magagandang elemento sa ating paligid. Or kung hindi maiiwasan, lalo na kung halimbawa mga grade school or na pumapasok sa school, hindi naman palaging mababantay niya na magulang May mga maririnig, may mga mapupulot yan mula sa mga classmates, sa mga kaibigan. Kahit minsan sa mga teacher pa mismo.
Di ba? May mga mapupulot yan sa paligid. So mga kapatid, nasa sa atin ng mga magulang yan para itama kung meron tayong nakikitang mga hindi magaganda na napupulot mula sa kanilang kapaligiran ang ating mga anak. Huwag nating iaasa sa ibang tao. Huwag nating iaasa sa... Hindi nandiyan naman si pastor. Tatakot, gagawin pang panakot. Sige ka, ulitin mo yan. Lagot ka kay pastor. Ginamit pang panakot. Parang Bombay, di ba? Alam niyo, mga bata pa tayo. Sige ka, pag hindi ka natulog sa hapon, kukunin ka ng Bombay. Takot ka naman kasi Bombay, malaking mama, balbasarado, di ba? O ngayon, isipin, bakit ba panakot ang mga Bombay? Di ba? Huwag natin gamitin panakot, huwag natin gamitin na first resort ang church. Ay, ano ka, lagot ka, sige ka. Diba? Tayo mismo dapat ang magtatama sa ating mga anak. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. In the interest of time, mga kapatid. Siguro pag yung discussion na to, mga kapatid, pwede nating ituloy sa susunod na Sunday. Amen? Tayo po tayong lahat, mga kapatid. Hallelujah. At bago po tayo kumuha ng ating mga offerings sa Sunday School sa pagtatapos po ng ating Sunday School session, tayo pong mga kapatid ay muling mananalangin. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Heavenly Father, dear Lord Jesus Christ, thank you po, hallelujah, sa makalangit na kaunawaan na yung ipinagkaloob sa bawat isa sa amin. At maraming salamat, Panginoon, na pinapaalaala mo sa bawat isa sa amin ang kahalagahan ng mga bata, ang kahalagahan ng aming mga anak. Dahil ikaw, Panginoon, una sa lahat, ang nagmamahal at nagpapahalaga sa mga bata. At alam namin, Panginoon, ngayon na nais mo, hindi lamang napahalagahan din namin at mahalin ang aming mga anak, kundi kami, Panginoon, ay tumulad sa kanilang pagpapakumbaba, sa kanilang walang dungis, Panginoon, na paglapit, hallelujah, sa iyo upang kami, Panginoon, ay hindi lamang humiling ng mga pangangailangan o mga ninanais namin, Panginoon, kundi para makausap ka namin sa pamamagitan ng panalangin. Kaya nais namin, Panginoon, hallelujah, na patuloy mo kaming gabayan bilang aming butihin at makapangyarihang Ama sa langit. Hallelujah. Upang kami ay mamuhay, Panginoon, ng naayon sa iyong mga plano, naayon sa iyong kalooban, Panginoon. Kasama na doon, Panginoon, ang iyong plano para sa mga pamilya. At nawa, Panginoon, mabigyan ka namin palagi ng kaluguran, mabigyan ka namin ng kaluwalhatian sa aming mga pamumuhay bilang mga Kristiyano, Panginoon, hallelujah. Gayun din, Panginoon, hallelujah, sa aming pagsunod sa iyong mga utos. Hinilig na namin, Panginoon, na malugod ka sa aming gagawing pagbibigay para po sa gawain ng Sunday School. Gamitin mo po ang mga kaloob na ito sa lalong ikaayos at ikatatatag ng gawain ng ministry na ito at ikaw, Panginoon, na magbalik ng mga pagpapalang ito ng siksik, liglig at umaapaw. Panginoong Kristo, maraming salamat pong muli. Ihanda mo po kami sa aming serbisyo sa araw na ito at ibuhos mo, Panginoon, hallelujah, ang pagpapala ng iyong banal na Espiritu at iyong mga salita sa bawat isa sa amin. Revive the church, Lord God, hallelujah, and may we give you back all the honor, all the praises, all the worship that you deserve. In Jesus' name we pray. Amen and amen.